Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mainit na usapin sa paghihiwalay ng Mindanao sa ating bansang Pilipinas. So meron po kasing mga grupo dyan na gusto pong ihiwalay ang lalawigan ng buong Mindanao sa ating Republika ng Pilipinas. So, pasensya na po kung hahaba itong ating video kasi marami po tayong ipapakitang mga sa inyo, articles and videos para malaman ng mga grupong ito na sila-sila lang ang gusto niyan na ihiwalay ang Mindanao sa ating bansa. No? Yung kanilang selfish ambition, yung kanilang makasarili at kanilang ganid sa kapangyarihan, no? Idadamay nila ang buong Mindanao. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Malapit na po tayong umabot doon sa 20k subscribers. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at ganun din maraming salamat sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers sa ating mga video premieres at doon din po sa mga super thanks. No? Tuwing nagre-replay kayo, gusto nyong mag-share ng blessings, you can do so by pressing that super thanks. Pero po, hindi po yan mandatory, hindi po kayo obligado. Doon lang po sa kabutihan ng inyong mga puso. Walang nag-uubliga sa inyo. Okay? At ganun din po sa lahat po na nagko-komento sa ating mga videos. No? Maraming salamat po. Talagang dininig nyo yung ating panawagan na magkomento kayo base doon sa videong napanood nyo o doon sa topic. Hindi po yung tumitingin kayo sa ating itsura o nag-a-ad hominem kayo, no? Na wala kayong sinabi kundi magkano binayad sa'yo, ganun. Wala po, no? Okay, at ganun din sa mga bashers natin, may God bless you all. Okay? So, eto na po, no? Dami po nating nakuhang mga articles dito. Hindi ko lang po kaagad kinontent ito eh. Sabi ko, isang bagsakan na lang para isampal natin sa pagmumukha nito. No? Naku, nawala yung one ko. No? Sa pagmumukha nitong si Rodrigo Duterte, na Prime Minister ni Baal ang tawag ko sa kanya. Bakit? No? Kasi si Baal po, pangalan ng demonyo yan. Siya ang Prime Minister ni Baal. No? Isa sa mga alagad ni Satanas yan. Okay? At itong isa na to na wala ring prinsipyo, si Pantaleon Alvarez. Biruin mo, ginago ka ng mga yan, no? Nung ikaw ang Speaker of the House, tapos ngayon kanu-kanudlol ka na. Akala niya makakapuntos siya kay Duterte. Akala niya, no, pag si Duterte kinapitan niya ngayon, tiyak, go na, go. Hindi diba? Itong dalawang bugok na ito, yan ang pasimuno ng secession. Bakit? Kasi itong si Alvarez, no, na isang kupal din, sabi niya, pinasalamatan niya pa si Speaker Martin Romualdez. Dahil sa sabi nila, si Speaker ang pasimuno ng People's Initiative para dyan sa charter change. Sinabi naman na, hindi siya ang facilitator niyan. Base na rin dun sa yung sa pirma, si Oñate. Nagtanong lang sila kay Martin. Kaso nahusgahan si Martin dahil dun sa picture. Sabi ko sa inyo kaya tayo mag-iingat tayong magpa-picture. Mamaya, sinama ka lang sa picture pala, yung isa doon sabi nila, suspected or allegedly mga gumagawa ng masama. Kasama ka na doon sa gumagawa ng masama. Yan yung mga shotgun photo, shotgun picture, tulad ng gamit nitong buwakang ina nito, nahuhusgahan na po. No? Sabi nila, kasama ka, kasabot ka. Ganyan. Kaya ito, no, sabi niya, salamat daw kay Speaker dahil kung wala yung People's Initiative ng Kongreso at ng pirma, hindi ma-open up itong secession o yung ipapahiwalay daw ang Islang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. No? Bugok talaga tong dalawa na to Dapat sa dalawang to, no?
Dalin nyo na lang to sa mental, no? Mga ganyan, no? Kring, 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 kring. Di ba? May ganun sila eh. Lalo na to, si ministro ni, yung Prime Minister ni Baal. Kung ano-anong pinagsasabi, mukhang nag-uulyanin na, no? Baka epekto to ng penta, saka si MJ. May tawag sila dyan mga kababayan no, kahit kaibigan. Yung pinaghalo-halo mo yung mga tinitake mong mga alam mo nyo na, yung mga druga ba. Ayun, napraning kung ano-anong pinagsasabi. Sasabi niya ganito. Tapos maya-maya iba naman. Ano ba talaga, lolo? Di ba, mga kababayan? Anyway, itong si Kupal na Alvarez, matagal na pong secessionist ito. Pag sinabi nyong secessionist, yan yung nag-a-advocate ng paghihiwalay. No? Gusto niyang ihiwalay ang Mindanao talaga. Since 2006, yan po sa article ng Arab News, no? Nakita ko po yan. 2006, nung dati siyang former Transportation Secretary, yung si Alvarez, pumunta po yan sa bayan ng Sultan Kudarat ba yun? No? Yan sa North Borneo. Inaawitan nila yung isang sultan, si Sultan Pulalon, na sumama sa kanila. Hindi, nag-walk out po si Sultan Pulalon that time, 2006. Sabi niya, no, I cannot advocate what you are doing. Saka wag mo kaming idamay sa yung political ambition. Pinagalitan po siya. Di ibig sabihin talaga itong secessionist na itong si Alvarez, no? Isa lang gusto nito. Maging isang presidente ng isang bansa, hindi niya kaya sa Pilipinas, kaya gusto niya ihiwalay yung Mindanao. Gusto nilang mamuno kasama tong si Prime Minister ni Baal. Gagawin daw nilang mala Singapore ang Mindanao. Yung bayan yung ang Davao eh. Ha? Ikaw Alvarez, yung nasasakupan mo sa Davao, ha? Davao del Norte ka ba? Binabaha eh. Baha kayo. Tapos sasabihin nyo, pagagandahin nyo ang Mindanao, mayaman ang resources ng Mindanao, mayaman ang Mindanao, sabi ni Prime Minister ni Baal. Gago pala kayo eh. Yung sarili nyong bayan, hindi nyo maayos. Nasaan yung 51 billion nung anak nito? Ha? Itong si Kupal na to, si Pulong Duterte. Nasaan yung 51 billion? Bakit bahang baha dyan sa Davao del Oro, sa Davao City? Nakita ko po yung video sa PTV. Anak ng siopa, almost umabot na yung tubig sa bubong ng bahay. Tapos sasabihin ninyo, gagawin yung mala Singapore ang Mindanao? Nek-nek ninyo. Dapat nung time ni Prime Minister ni Baal, isiningit niya na yan. Di ba? Dapat sinabi niya magsisid ng Mindanao. Bakit hindi nyo ginawa? Ba't di mo ginawa? Nung wala ka na sa power, ngayon ka magngangak-ngak, ordinaryong citizen ka na, kupal ka talaga mang kanori. Di ba? Tapos si Alvarez, nung siya na po yung Speaker of the House nitong si Prime Minister ni Baal, nag-propose na naman yan. Isisid daw, magsisid yung Mindanao para daw po sa mga IP, yung indigenous people. Yun ang rason niya. Magkaroon daw ng sariling autonomous yung mga tulad niyang Manobo. Walang nangyari, kaya tinanggal siya eh. Kinuditan nung anak nitong si Prime Minister saka si Gloria. Tanggal. Di ba? Yan talagang secessionist. Kung gusto mo, ikaw Alvarez na Kupal, bumili ka ng sarili mong isla. Ang dami dyan sa Micronesia, no? Yung mga lugar dyan sa Pacific. O better yet, manghingi ka ng isla ng Chinese. Ang dami lang inaagaw na isla. Pero huwag kang kukuha sa West Philippines namin, ha? Itataboy ka namin bilang Pilipino, kupal ka. No? Imbis na ipag-unite tayong mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, kasi iba po ang pananaw nila sa mga taga-Luzon, no? Kasi sinisira nitong dalawang bugok na ito at nung mga minions nila. Mga makasarili. No? Tingnan nyo ha, may kumukumpas sa mga yan. Oo, may amo tong mga to. Diba? Sabi nga nitong si Prime Minister ni Baal gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Diba ang China, sabi nila, one China. Kasi kanila daw yung Taiwan. Ito namang dalawang bugok na to, gusto i-divide ang Pilipinas. One Mindanao na lang daw. Di ba? Tapos gagawin kayong probinsya ng China, gago. Ngayon,
sino-sino ang kumakampi sa kanila. Silang dalawa lang. Sabi nga rin nung anak nito, si BP Sara Tamilmil, yung anak niya, hindi siya, hindi lahat ng bagay aagrihan niya. Yung sinasabi ng pamilya niya. O di ba walang statement sa secession issue ng tatay niya? Tamilmil na naman siya. Di ba? Gago eh. Ano lang po ang sabi ng mga senator diyan, diyan po sa ABS-CBN. Senators frown. Frown. Nagkunot Ganon. Hindi sila gumanon eh. Ganon yan. Tingnan nyo At Duterte's plan to secede Mindanao to PH o from PH. Sabi ni Pimentel, taga Mindanao yan. I am against any suggestion of secession or separation of part of Philippine territory. Si Escudero sabi niya, it is not constitutionally possible. Bakit niya nasabing constitutionally possible? Hindi daw, Not. Kasi, kung babasahin nyo yung first article dun sa 1987 Constitution natin, the Philippine Territory. Ayan, basahin nyo na lang. Philippines is archipelagic country, comprise all the nasasakupan yan. Kung gusto nitong dalawang bugok na ito, na isisid o iihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, baguhin muna nila yung Constitution. Nasabihin doon, it only comprise of Luzon to Visayas and not the Mindanao. Bahala na yung mga kung paano i-reward yon. Diba? Tagal yan. Tapos, mga hypocrite pa itong dalawang ito. Itong dalawang mga alagad ni Baal. Sabi ni Digong, gagamit daw siya ng pagpirma, yung magpapapirma daw. Diyan sa mga Mindanawans. Gagamit siya ng People's Initiative. Inaayawan nila yung People's Initiative. Ano ba talaga, Mang Kanor? Ano ba, Lolo Tasyo? Pasensya naman po na nakapagsalita ng ganun, kasi nabibisit po ako eh. Yung taga mga Mindanawans, majority wants peace. Ganyan, peace. Marcos, di ba? Tapos itong dalawang gonggong na ito, gusto, gulo. Gusto, divisiveness. Divisive. Di ba? Talagang si Digong ang utak utak alam nyo na yung, ewan ko, panggulo. Ang tawag doon, mga panggulo sa kapayapaan, kaunlaran, at katagwasayan ng pamumuhay natin. Ang gusto nila laging may gulo. Ano bang nakikita nyo? Mga psychopath ba kayo? Tanong lang Ikaw, Digong, lalo ka na? Ikaw, Alvarez, mga ganun ba kayo? Mga psychopath ba kayo? Parang masaya pa kayo pag magulo ang Pilipinas. Parang gusto nyo laging gulo. Mga violente ba kayo? Tatanong lang si Subiri, ano sabi niya? With due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is magkagulo-gulo at magkawatak-watak. Ayan, tama. Si Marcos, bayaan mo na yan si Aimee, si Tambalina. Maka Duterte naman yan, wag na yan. Yung isa rin yung kupal na biyats na yan. Ulitin ko pasensya naman po sa mga words, talagang naaasar na lang talaga ako. Aasarin na lang natin sila. Di po ba? Yan daw sentimentong yan, popular daw sa Mindanao. Gago. Paano naging popular? Nag-survey ka ba? Mamaya, sampalin din natin tong si Tambalinang senator na ito. Talagang protektado niya itong si Prime Minister ni Baal. Di ba? Ay, gali wag na yan mga lawyers na yan. Wag na natin pasikatin yan. Ang tanong lang dyan, seditious ba yan o rebellion? Hindi pa naman po, sabi nung dalawang lawyer, Kasi binasa ko na tong news na to Ang magiging kaso lang dyan, pag sakali lang maging seditious yan o rebellious, sabi nila. Masasabi lang na rebellion or sedition kung meron na pong mga pag-aaklas, yung mga violent acts or movement. Pero yung pagsasalita lang o yung mag-PPI lang, People's Initiative, it's not tantamount to that rebellion or Pero, sinasabi dito na kung sakasakali lang, manggugulo sila, that's it. Okay? Karapatan pa rin ng dalawang ungas na ito at kupal na ito, yung ganyan, magsalita sila, mag-PI sila, yung People's Initiative, kasi that's their freedom of expression, their rights, under the Constitution.
Okay, now ito naman ang harsh word ni Romualdo at Dalipe. Unahin muna natin si Romualdo sa politiko. Ha? Bakit ngayon? Romualdo questions timing of Duterte's Mindanao secession bid. Ayan. O nga naman, bakit ngayon? Dapat ginawa niya ni Duterte nung time niya dahil, di ba, lakas-lakas niya. Diktador siya. Authoritarian siya. Lahat sumusunod sa kanya. Eh bakit walang nakapagbulong? Tapos ngayon, nung si Pangulong Bongbong Marcos na i-implement na yung BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, gumaganda na po ang samahan, umuunlad na ang kapayapaan, nagsisimula na, no, nag-uusap na ang MILF saka yung Region 12 na yung sa BARM, MNLF, ganun din kasi binigyan na po sila ng mga ano ba yun, yung amnestia. Tapos guguluhin lang nitong dalawang to. Hindi po madali ang magsisid. You have to maintain your economy. Di po ba? O, mamaya malalaman nyo ano ang sabi ng mga prominenteng tao sa Mindanao. O, yun, nandun na si Coco, nandun si Subiri. O, eto pa, sino ba tong si Romualdo? Ito pong si Romualdo ay isang congressman mula Camiguin, no? Si Representative Jordin Jesus Romualdo. Ha? Sabi niya, tinitingnan ko yung seal ng house. Tanggalan ng isang star yun, dalawa na lang. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Pag tanggalin mo dalawa, pangit, sabi niya. And probably it's another propaganda na lang na dapat ginawa nila sa previous administration. Tama po tayo. Bakit ngayon? So as a Mindanaoan, pertaining to himself, my province, Lone District ng Camiguin, hindi papayag doon. Kasi yung talagang totohanin nila, ang Camiguin po, babalik na lang sa Bisaya. O di ba? Kasi alam nila na talagang mahirap po ang isang country, na ang isang parte ng sa isang country ka, halimbawa itong California wants to secede. Kailangan masustain mo ang economy niyan. Unang-una, ekonomiya, paano mabubuhay ang mga tao diyan? Alam nyo, pag gutom ang mga tao, walang kabuhayan, ano mangyari? Ala na. Kagulo. O, di ba? Ang utak nitong dalawa na to ay puro gulo. Si Digong, ang gusto puro gulo. Puro patayan ang gusto niya. Nasanay siya sa kanyang EJK. O kaya nararapat na lang talaga dapat. Ako, nung dati, pinoprotektahan ko sila sa ICC. Nagbablog ako dyan. Pero nung nakita ko na talagang ala na, no? Sila pinoprotektahan ni PBBM. Eh ako, supporter ako ni BBBM. Di ba? Wala namang masamang ginagawa si PBBM sa kanila, pero sila panay ang banat kay Presidente, kaya nagsawa ako, mga kababayan. Nakita natin na talagang ganid lang sila sa kapangyarihan. Sinungaling. Mapaglinlang. Yan. Ha? Pasensya naman dyan, ha? Sa mga kaibigan natin na mga pro-Duterte pa rin, ha? Wala tayong magagawa. Talagang tayo supporter po ako ng admin, pero sumosobra po ang idol ninyo. Walang mailabas na ebidensya, nag-aakusa. Ang gusto niya, patunayan pa daw ni PBBM na hindi siya adik. Pinatunayan na nga po eh. Diba? Ang gusto pa mag-drug testing ulit. Ano kayo? Palalo na kayo. Kayo nga hindi drug testing eh. Tapos ang gusto nyo yung Pangulo pa. Ito lang masasabi ko dyan mga kababayan, no, sa ginagawa ni dati ninyong Pangulong Duterte. Huh? Read my lips. Huh? Who are you to tell that to the President? Huh? Yung mga pinagsasabi mo. Who are you? Ordinaryong citizen ka na lang, tulad namin. Hindi ka na presidente ng bansa. Ala naman akong pakialam kung may mga followers ka pa, pero mga followers mo, bulag sa katotohanan. Naniniwala lang sa buka ng bibig mong putang ina palagi, di ba, ang lumalabas. Okay na, pero yung ebidensya, wala kang mapakita. Yun na lang sa PIDEA, ilang tao na nagpatunay. Wala talaga, pati yung kay Nino Barsaga, may in-interview pa siyang former general ng PIDEA. Wala. Tapos ikaw, sasabihin mo, talagang nandun siya, twice niyang sinabi, hanapin daw niya. Wala na maniwala sa'yo. Baka ang ilalabas mo, gawang rekto. Diba?
O, kayo po dyan, nakakaalam pag sinabing gawang rekto, ano? Di ba? Yung thesis mo, yung report mo, gawang rekto. Diploma mo, gawang rekto. O, meaning, peke. Parang si Duterte, peke. Di ba? Huwag na nating murahin. O, mag-move forward tayo. Baka ano pang masabi ko dito mahirap na di ba? Dalipe opposes Duterte's Mindanao secession proposal. Iniisip nyo, sarili nyo lang. Tama. Tama po yan. Napanood ko po yung video nito. Talagang very despicable itong dalawa na ito. Si Prime Minister ni Baal at si Alvarez. Diba? Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Ito na lang mga quote ni Dalipe. That is their opinion. I don't share the same idea. Ayaw naming humiwalay. The last time we checked, according to Department of Budget and Management, yung isang distrito nga, 51 billion. Anong hihiwalay? Dahil nakakuha ka na ng 51 billion at yung mga ibang distrito, napabayaan nyo at hindi nyo inalagaan, tapos iniisip nyo, sarili nyo lang. Bakit naman ganun? Correct. Tignan nyo ang Davao. Bahang-baha. Nagalit ang Diyos dahil sa kasinungalingan ninyo at mga blaspherer kayo. Blasphemy. Dahil binababoy nyo ang pangalan ng Diyos. Prayer rally pa kayo, mga hinayupak kayo. Diba? 51 billion sa isang distrito ng anak niyang itong masiba sa kwarta na ito. Tingnan nyo yung nguso niya. Oh. Diba? Nagre-resemblance ng parang baboy. Diba? Oh, nasaan ang 51 billion? Bakit ang tagal i-explain? Bakit nakasara pa rin ang libro? Tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, kung totoo man yan, maayos ang accounting mo, maayos ang recording mo. With that 3 years, diba? Kung mahusay ang mga accountant mo, bookkeepers mo, walang problema. Kung mahusay kang leader, maayos kang leader, hindi ka magnanakaw, madali mong mapapakita yan. O ito yung libro ng 3 years. Sige, nandyan ang 51 billion. Saan namin ginastos? O ngayon, wala. Tamilmil siya tulad ng ate niya. Di ba? Hindi naman natin sa ina-advocate pa yung pagbaha na yan. Karma yan sa mga Duterteng mga kupal na yan, yung mga minions nilang mga ganid sa pera. Di ba? Hindi na pagbigyan, nagreklamo sa CIF. Nag-ingay, nanumbat. O ngayon, sinusumbatan kayo ng Diyos. Hayop kayo. Ito pa sabi niya, so why? I don't see right now we're good. And I don't see any benefits for this country, for Mindanao to separate. Tapos pag titingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya na hihiwala yung Mindanao. Maiiwan I still believe that it is more of benefit that Mindanao be part of this republic. Pag humiwalay siya, madidihado pa. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion na sa kanilang distrito o sa kanilang syudad. Paano naman yung mga wala pa? Iihiwalay nyo na? So I disagree with them. Tama naman po. Mga makas relief. Nakakuha na kumubra na mga kababayan. Eto pa. Ano ang sabi ni Carpio? Yung former Associate Justice ng Supreme Court, si Antonio Carpio, sa GMA News Online, One Mindanao call is foolishness, kagaguhan, sabi niya. This is just a slogan. There is nothing to secede. It is against the Constitution. That is threatening the integrity of the national territory. Correct. Ayan Former Associate Justice of Supreme Court si Antonio Carpio, even though nadilawan yan, pero may alam sa batas. Ano pa sabi niya? Yabang lang yan. Mayayabang naman tong dalawang kupal na ito. They had been threatening to secede ever since. Matagal na ito. 20 years ago pa yan. But nobody will join them. This is foolishness. Mayabang na, kagaguhan pa. Di po ba? Yung pinagsasabi ni Digong na, sige, papirma tayo, dali natin sa UN. Hindi ganun kadali yun. Sabi nga nung ito, isa pa sabi pa nito, sa GMA News din mga kababayan. Pakita natin sa inyo na sila lang ang nag-a-agree sa sarili nila. Di ba? Digong, Alvarez, and themselves. Yun lang. But the majority, no.
Ito pa, anong dahilan ninyo? Dahil gustong takasan ni Digong ang ICC. Sinabi niya po yan, itatago ako ni Alvarez sa Mindanao pag kami, ang Mindanao ay humiwalay na. Hindi na makapasok ang ICC kasi may sarili na kaming republic. Di ba? Ayun ang intention. Itago yung mga anak niya sa mga anomalya at graft and corruption. 51 billion. Magkano ang CIF ni Tamilmil nung mayor siya? Itago sila, ishield sila from ICC prosecution. Yun yun. Kaya nga, it's all about the Dutertes. Magandang gawa ng pelikula yan eh. No? It's all about, di ba sana, it's all about the Benjamins? Sa kanila, it's all about the Dutertes. Feeling nila, pag-aari nila ang Pilipinas. Mga ganid, swapang, sinungaling, mandarambong, lahat na ng mga abhorrent, abominable na mga words. Di ba? O ito pa, separate Mindanao, a practical impossibility. Wala, imposible. Sa ngayon, mukhang practical impossibility yan. Sapagkat una, sa konstitusyon natin, malinaw na pinapangalagaan nga ang territorial integrity ng Pilipinas. Sabi ni law expert Domingo Egon Cayosa. Yan po. Yan sabi niya. Wala. Ito pa. Kahit 100% pipirma ang Mindanao, kung ang Batanes hindi pumirma, wala sa bilang, wala din mangyayari. O kaya Camiguin, o kaya Manila, Quezon City, wala. Kaya mahirap mo din kumbinsihin ang buong bansa na sino ba namang matinong Pilipino ang papayag magwatak-watak ang ating republika. Kaya nga po, no, Mr. Cayosa, na sinabi ko sa unang ito, sa simula, itong dalawang to ay may ganun. Kring-kring! Hindi matino. Ang gusto laging gulo. Ang gusto sila-sila lang, 'di ba? Selfish, kayabangan, kagaguhan, katarantaduhan nila. Hindi nila inisip ang maaring mangyari sa buong Pilipinas at sa buong mamamayan nito, mga selfish. Sabi nila pagagandahin nilang Mindanao. Nung time mo nga hindi mo napaganda eh, 'di ba? Gago. Pasensya naman mga kababayan, di ba? Sabi ko sa inyo, sinuportahan ko yan si Digong. Ngayon, nakakita natin, ang mga kagaguhan niya, yung pagiging, yung mauulyanin na. Tanda-tanda na, na lang i-enjoy ang buhay niya bilang isang ordinaryong Pilipino. Okay? Eto pa, mga kababayan, simulan natin to. Ito po galing PTV, Salamat po, PTV. Ito PTV, hindi ako kinaka-copyright. Pero yung ABS-CBN, yung kay Aimee, makita nyo siguro isang vlog ko dyan na wala si Aimee, yung sabi niyang nakakaloka. Nakita lang yung mic na may ABS-CBN, kinopyright ako, inangkin ng ABS-CBN yung video, hindi naman saan lang galing yung video. Galing yun sa FB page ng Inquirer. Inquirer nga, hindi ako kinopyright eh. ABS-CBN, nakakita lang ng mic na ABS-CBN, kinopyright. Wala naman nakalagay doon na from ABS-CBN, gago. Diba? Buti pa tong PTV, saka UNTV. Yan po ang mga subaybayan yung YouTube pages o mga social media. Mababait po, hindi po nagka-copyright. Saka yung kay yung kay Marcoleta, Net25 ba yun? Correct me if I'm wrong. Mga mababait po, no? Nagsishare ng information para matulungan nating mag-disseminate ng information ang gobyerno. Eto po. Pakinggan ninyo, panoorin ninyo maigi, Nagayad din ng pagtutol ang Philippine Center for Islam and Democracy sa tinutulak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession o pag-iwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Sa isang pulong balitaan sa San Juan, sinabi ni Amina Rasul na hindi dapat dinadamay ang Mindanao sa away politika. Idinagdag pa niya maraming mga taga-Mindanao ang tutol dito. Anya hindi apektado ang Mindanao sa nangyayaring bangayan. Lalo na meron ng agreement with government na we are not going to fight for independence anymore, pero support yung autonomy. Sa ngayon, peace in Mindanao, the peace process succeeding, there's peace, relative peace in Mindanao. May gulo pa rin na political, pero by and large, medyo umaarangkada ang progress sa Mindanao. So yan po, mga kababayan, Kita nyo yan. Taga Mindanao yon.
Nakita nyo lang, katabi niya si Leody Guzman. Yung mga aktivista yan, wala tayong magagawa dyan. Karapatan nila yan. Pero, ang punto natin dito, pinaliwanag niya. Ayaw ng Mindanao na nang hiwalay. Diba? Gumagana nga po ang peace process. Ayaw na nilang kaguluhan. Ha? Ano bang nangyayaring kaguluhan diyan? Sila-sila lang naman nakakaalam yan. Diba? May mga tao kasing mahilig manggulo. Tulad nito. Itong dalawang ito na mga tauhan ni Baal. Ha? Nakita nyo? Sabi niya wala. Ang gusto nila ngayon, peace at magkaroon ng autonomy. O di ba yung BARM? Yung BARM? Meron sila. Masaya po ang BARM ngayon. Ako nga, naka-follow po ako sa FB page ng BARM, yung BARMM. Binabasa ko po ang mga kaganapan na inuulat nila dyan sa BARM. O, maganda naman po. Walang reklamo ang BARM. Pinopondohan ng gobyerno. Hinahayaan magkaroon sila ng sarili nilang administrasyon. May mga ministers nga po sila dyan eh. O, tinignan ko po Wikipedia page ng BARM. 6 na probinsya po sila ngayon. Diba? Inaayos. Nakikipag-cooperate sila sa MILF at MNLF tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. O, di ba? Ayaw nyo yan. Tigil nyo na yung kaguluhan nyo. How many centuries na kayo nag-aaway-away dyan? Tapos kung makikinig kayo dito sa dalawang tauhan ni Baal, ay wala. Walang kapayapaan, walang progression. Ano progression? Yung progresibo na mangyayari dyan sa ating Islang Mindanao. No? Sa totoo lang ako gusto ko nga po diyan lalong umunlad ang Mindanao eh. Ipakita natin, no? Na true unity, true peace, no? Paunlarin nyo. I-segregate nyo muna yung mga kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan. Work out with that one, no? I-strive nyo na ang peace, ang kaayusan, ang kasaganaan. Magtamasa naman kayo ng kasaganaan kasi sabi ni Digong, mayaman ng Mindanao, tinatamasa nyo ba yan? Nararamdaman nyo ba yan? O ngayon, yung kahilingan nyo na mabigyan ng autonomy. Actually, 6 na bansa, 6 na province pa lang yan, no? Yung mostly dito sa malapit sa Pacific, no? Yung dito sa malapit papuntang China, yung nakaganon, no? Underneath yata ng Palawan. 'Di ba? Yung Lanao del Sur, ganun. Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu, saka kasama po ang Cotabato City, no? Correct me if I'm wrong ha. Tingnan niyo na lang po yung sa Wikipedia, no, ng BARMM. Nakikita niyo po diyan. Ganda. Oh, tapos itong dalawang to, sisirain lang yung nasimulan na at yung progress. Kaguluhan. Baka mamaya magdanak na naman ng mga dugo-dugo dyan. Ayaw na natin, no? Tama na ang laban ng Pilipino, kapwa Pilipino. Ang labanan natin ay yung aggression ng China sa West Philippine Sea. Kasi, tagal ko nang nawala akong content ng West Philippine Sea kasi nangangalap pa ako ng impormasyon. Pero, nandun na naman sila. Natatakpan ng issue ng West Philippine Sea gawa ng dalawang gunggong na ito. No? Yan yung tinatawag nyong redirect. No? I-redirect natin dito sa issue na to. Ibalik natin sa ICC. O ibalik natin dito sa People's Initiative kasi nananalo na ang Marcos administration sa West Philippine Sea. No? Nagkakaroon na sila ng advantage. So, i-redirect na rin dito kasi yung mga tao ngayon ang focus sa West Philippine Sea. Kasi sa West Philippine Sea, ulitin natin, yang ayungin at recto bank, my friend, i-correct mo ako magkalapit yan. Na-discover po na ang laking yaman yan ng oil at gas dyan. Napakalaki po. Kaya nga gustong sakupin o agawin ng mga Tsekwa itong ayungin kasi magkalapit lang po yan. Inaantay nilang malusaw yung BRP Sierra Madre at para pong mga yung mga bakterya na bigla na lang, uy, amin na yan. Ganon. Kung pwede nga lang pasabugin yung BRP, kaso hindi. Act of war yan. Di ba? Kasi po ang yaman yan.
At ang linis ng tubig dagat natin. Kasi nililinis ng mga tagalinis. O yung isa po nating friend, tagalinis nga yan. Meron ngang mga videos yan, nililinis nila yung karagatan natin. Hindi natin sinisira ang coral reef. Bagkus, inaalagaan natin. Pero yung mga Chekwa, binababoy. O ngayon, dyan sa West Philippine Sea, nawawalan tayong topic kasi nakapokus tayo dito. Yan, na-redirect din tayo. Yan ang ginagawa ni Digong. 'Di ba? Kasi tuta ng China ito eh. 'Di ba? Oh, 'di ba sabi niya nga gawin niyo na lang kaming province of China. Dami kasi pera ni Xi Jinping. 'Di ba? Kwarta. Ina mo, tanda-tanda mo na. Hilig mo pa rin sa kwarta. Puta. Parang gutom na gutom kayo sa kwarta. Kulang pa ba yung 51 billion? Kulang pa ba yung how many millions ng CIF ng anak mo nung mayor siya? Ina. Oh, 'di ba? Ano lang 'to yung redirect talaga eh. May tawag pa dun eh. No? Diversionary tactic. Yun. Nakuha natin ulit. Naalala ko ulit. Diversion ito. Na imbis na yung focus natin ay dito sa kaunlaran at pagbabantay sa West Philippine Sea, na-divert tayo ng atensyon. Dito tayo, ICC, PI, Chacha, ito. Kunwari magsisisid tayo, guluhin natin sila para mawala yung atensyon natin sa West Philippine Sea. Mawala yung atensyon natin sa progress na ginagawa ng DA ng bawat ahensya ng pamalaan. Wag yun ang bigyan natin ng pansin. Wag nating hayaan itong mga vloggers, influencer na pro-admin na ipakalat ang magagandang ginagawa ng Marcos administration. O ikaw, Aimee, gumawa ka ng issue. Ikaw, Basti, gawa ka ng issue. Ikaw, Pulong, gawa ka ng issue para ma-divert ang atensyon nitong mga kupal ng vloggers, influencers ng administrasyong ito. Ganoon. Di ba? Puro na lang, ganito na nyo si Aimee. Prayer rally tayo. Tingnan nyo ang ginawa nila ha. Diversion talaga. They want to compete. Di ba? Bagong Pilipinas rally. Imbis na suportahan nila, nag-prayer rally pero pagmumura. Diversionary tactic. Inaalis ang ating kaasipan. Pero hindi po totoo yun. Ako nangangalap lang ako ng information para sa mga DA, yung mga ahensya ng pamalaan. I-content natin yan. Maski na hindi nyo panoorin. Basta nandyan siya. Bubulagaan na lang sa inyo yan kung gusto nyo panoorin. Di po ba? Kaya itong dalawa na to, at yung mga anak niya kasama si Tambalina, mga mapaglinlang. No? Divert. Okay? Pero hindi tayo titigil yan. Lalo na sa West Philippine Sea, marami na akong article. Ayari si Digong. Kala niya, hindi sila makakalusot sa atin. Lalo na yung mga Chekwa. Bibirahin natin yan. Pa-take down nyo yung channel ko. May channel naman akong isa dyan. Andyan. Sub nyo yan. Isa pa lang video niya. Ito po. Isa pa ha. Ito. Another PTV video. Panoorin natin. Mismong ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bangsamoro Transition Authority ang tumutol sa mungkahi na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Para naman kay Presidential Advisor on the Peace Process, Carlito Galvez, idaanin na ng mga taga-Mindanao ang magandang buhay na bunga ng ilang dekadang negosasyon para sa kapayapaan, kaya't hindi na ito dapat guluhin pa. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. Daang-daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang ngayoy aktibo ng miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Bahagi ito ng integration na nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na ilang taon ring binuno ng mga nakalipas na administrasyon hanggang maabot ang peace agreement na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Nais na buong maipatupad ni BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim ang kasunduan sa pamamagitan ng demokratikong paraan. Inihayag ito ni Ibrahim matapos manawagan ng secession o pagkahiwalay ng Mindanao sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinikayat ni Chief Minister Ibrahim ang publiko na protektahan ang lahat ng naabot na ng peace process at mangibabaw ang kapayapaan sa pamamahala sa Mindanao. Ganito rin ang sentimiento ng BTA o Bangsamoro Transition Authority.
Tapos na nila ang ilang dekadang kahirapan dahil sa armed secessionism sa Mindanao. Abot kamay na ang tunay na otonomiya na pangako ng peace agreement sa BARMM kaya't hindi na ito dapat guluhin pa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, may kapayapaan sa pagkakaisa, habang kaguluhan naman ang dala ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Unang-una, labag aniya sa konstitusyon kung hihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. At ikalawa, inaani na ng Bangsamoro ang magandang buhay na dala ng peace agreement bukod pa sa bahagi na sila ng nation building. O, ayan po, mga kababayan, malinaw. Yung BARM, saka yung Bangsamoro Transition, yung BTA, di ba? Alam nila, sila ang nakakaalam yan, na-experience nila. Di sana, kung hindi matagumpay itong peace process at kaayusan dyan sa Mindanao, magre-reklamo itong mga to. Magproprotesta na yung mga yan. Hindi po makikibalik pamalaan ang mga miyembro ng MILF at MNLF. Nakita nyo yung mga sundalo at mga kapulisan na yon? Mga members po ng MILF at MNLF, yung dalawang grupo na yan, talagang matagal na nakikibaka yung mga yan. O pero for what? Nagiging matagumpay itong matagal nang binubuo at pinaplanong kapayapaan at kasaganahan dyan po sa Mindanao. Pero itong dalawang bugok na ito, gusto po sirain. Di ba? Ngayong ang Pangulong Bongbong Marcos, ang tanging layunin ay ano? Di ba? Ang pangarap nyo ay pangarap ko din. Ano ang pangarap ng bawat Pilipino? Mula Apari hanggang Hulo. North, South, East, West, lahat. Because we are archipelagic country surrounded by waters. Lahat ng Pilipinong nandyan, mapa-abroad ka man, OFW ka man, mga makabagong bayani man kayo, saludo. Ha? Ang tanging hangarin natin ay kasaganahan, kapayapaan, at katiwasayan ng pamumuhay. Yung para sa Pilipino ay sa Pilipino. Tigil na ang putukan, patayan ng kapwa Pilipino. Pero itong dalawang ito, itong dalawang panggulo na ito, itong dalawang secessionist na ito ang dapat nating ireforma. No? Kung maaari, pasok nyo to sa mental. Mga baliw ito eh. Maliwanag doon sa ulat ng PTB. At nakakuha rin po ako ng yung mga official statement nitong Bangsamoro Authority. Ano po ang sabi dito ni Honorable Ahud? Pasensya na po, hindi ko po mabasa eh. Pasensya, yung Chief Minister na lang po, pasensya na po, Chief Minister, kasi hindi ko po, baka kung ano pang mabanggit na pangalan nyo dito, magalit kayo sa akin. Si Chief Minister na lang po ng BARM. Sa dulo na lang, ang sabi niya dito, we, therefore, urge everyone to help protect the gains of the peace processes. Let us continue to support the current administration and allow peace and civility to reign over the affairs of our land. Mabuti pa tong si Chief Minister ng Bangsamoro. Nananawagan. Hindi lang po para sa BARM, para sa buong Pilipinas. Mga Pilipino, whether ano man ang relihiyon natin, ano man ang kulay natin, ano man ang rehiyon ninyo. Hindi niya sinabing buong BARM lang ito. He's urging everyone. Diba? Pero itong dalawang kupal na ito, na mga panggulo, na mga makasarili, no? Kasi ayaw ni Digong maano sa ICC, kasama ang anak niya, mapagtakpan yung 51 billion, huwag natin pag-usapan yung West Philippine Sea. Diba? O baka galit na yung amo nilang Chekwa dahil ang dami nang nagastos, natalo kasi sa Taiwan, o dito naman tayo sa Pilipinas, ratratin nyo, disinformation campaign, pero wala. Hindi nila magagapi. Ang mga Pilipinong naniniwala, ang kagustuhan ay ang para sa Pilipino ay sa Pilipino. At ang yang West Philippine Sea, no, at ating exclusive economic zone ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino.
Yon, wag nyo kaming gaguhin, kayong dalawang anak, no, tauhan ni Baal, no? Salamat po, Chief Minister ng Burma. Pasensya na po kasi alam nyo naman, mahina na mata natin. No? O sana makarating po ito sa itong video natin ay mapanood po ni Chief Minister ng BARM at yung mga nasa BARM po, no? Pagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo diyan para rin po sa inyong mga kapwa nating Pilipino diyan nandiyan sa Mindanao. No? Ganda-ganda ng Mindanao, laki-laking island, yaman-yaman yan, pero biruin nyo. Gusto lang guluhin nitong dalawang kupal na ito, no? O ito pa, dagdag lang natin yung sinabi ni Secretary Galvez ng OPA-Pro, ha. Kasi itong si Galvez, tauhan din ni Digong yan, pero ayaw niya eh. Kasi kasama siya dito sa OPA-Pro, itong peace, nitong, mong tawag itong OPA-Pro na to? Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. O, mababaliwala, kaguluhan, kaya tama siya. O, anong sabi niya dito? O, dito sa third, paragraph. For one, this call for separation is anathema, no, to the letter and spirit of the Philippine Constitution, which is the bulwark of our nation's identity and the people. The word anathema, mga kababayan, ha? Ang ibig sabihin niyan, disgrace. You are a disgrace, ha? Ikaw, Rodrigo Roa Duterte and Pantaleon Alvarez, you are the anathema of this republic. You are the anathema to the Filipino people. You are a disgrace. You are, abomination, karumal-dumal, repugnant, no? Kakaasar kayo. Kayo ang dapat umalis sa Pilipinas. Hindi ang Mindanao aalis sa Pilipinas. Kayong dalawa at yung mga minions nyo umalis ng Pilipinas. Di ba? Kakahiya kayo. Mga bastos kayo. Nakakadiri kayo. Dapat lang talaga kayong itakwil. Walang pagmamahal ang nanmumutawi sa inyo, kundi pa nga pang sarili. It's all about you. Di ba? Ano pa sabi niya? Yung constitution natin, no? The bulwark, yung kalahatan, no? Yan yung nilalaman. Di ba? Illegal yan, yung iniisip ninyo. Kung pwede nga lang kayong damputin at ikulong eh. Di ba? Dahil yan, sedition. Di ba? Tapos ang sabi naman ni Digong, makita niyong mga makasarili. No? Yun na po yung tapos na yun, no? Ang sabi ni Digong, wag lang daw ituloy yung People's Initiative ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag kayong pumasok ng alanganin. Eh bakit sino ka ba? Di ba? Sino ka? Wag niyong sabihin may 32 million ka pa na supporter. Wag niyong ariin niyang lahat yan 32 million na bumoto sa anak mo. Saka yung 16 million mo nung nanalo ang 2016 presidential election. Hindi lahat yan ay diehard Duterte supporter. Sabi ko sa inyo. Masyado kayong mapagmayabang, mga hayop kayo. Akala nyo, dahil sinasabi mo na Duterte ka, matindi pa ang power mo. No way. Sabi niya kay Bongbong, wag itigil mo yan. Otherwise, secession kami. Di ba? Pang sarili. At makikita niyo talagang makasarili nung sinabi niya na itatago ako ni Alvarez sa Mindanao once na hiwalay na kami. Hindi na makapasok ang ICC. Kita mo yun? Oo. Paliwanag niyo muna yung 51 billion ng anak mo at saan ginamit ni Sara yung kanyang mga confidential fund nung mayor pa siya ng Davao City. Saan yan? No? Lalaki ng budget niya. Yung kanyang CIF, ang laki-laki. Saan napunta? Oh. Kaya dapat lang talaga imbestigahan kayo kung papasukin na nga dapat yung hayaan nyo na ICC makapasok. Kaso lang, si Presidente, siyempre, ino-honor niya. Diba? Dapat, si Presidente Marcos, sabihin niya na, gamitin niya na yung sinabi ng ate niya eh. Pag para sa bayan, walang kaibigan, walang kamag-anak. O diba? Sabi ni Jaime yan. Pag para sa bayan, walang kaibigan, walang kamag-anak kay ano. Wala yun, pang press lang yun. Pang media lang yung sinabi ni Jaime. Hindi po totoo yun. Hypocrite. Si Biatch na Tamdalina. She is a hypocrite. Kasama itong mga to. Kung para daw sa bayan, niwala ka na.
Para ba sa bayan yung sinabi ni Digong? Ikaw, Amy. Para sa bayan yon. Tingin mo yung sinasabi niya, yung ginawa niya sa kapatid mo, pati yung anak niyang si Baste at si Pulong? Para ba sa bayan yon? Di ba? Kaibigan mo ang mga yan. Sabi mo, titindigan mo. O ano ngayon? Kinain mo lang yung sinabi mo. Plastic na plastic. Pag nasa harap ng camera, kala mo ang ganda-ganda ng sinasabi mo. Pero hindi mo naman pala magawa. Eh di wala. Hypocrite. Plastic. Diba? Pasensya naman. Para daw sa bayan, ha? Oh, sinabing hihiwalay. Ano ang sabi ng mga expert, diba? Mga kababayan. Ano sabi nila? Oh, hihiwalay, magkakagulo. Oh, diba? Tungkol na yan sa bayan ang pinag-uusapan, Amy. Pero ikaw ano? Di ba? Tama, mali ako mga kababayan. Di ba sinabi niya yan? Kung para sa bayan, walang kamag-anak. Ibig sabihin, hindi pala kasama kaibigan. Di ba? Hypocrite. Sinungaling. Liar. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag totoo lang si Pinocchio, bawat pagsisinungaling niya, baka umabot na. Nagsanga-sanga na yung baba niya sa lupa. Diba? O kayo mga kababayan, nung masasabi nyo? No? May maniniwala pa ba dito sa dalawang gonggong na ito? Diba? O, ang gagawin na lang itong mga to, ay umakyat na lang kayo ng bundok. Pero nasabi ni Digong, kaya nga siya dinimanda ni Castro eh. Nagbabatay ko nga eh. Mamaya pag akay ng bundok kayo, hindi na siya makababa dun. Mamundok na lang kayo, no? Ayong mga secessionist, no? Kayo ang umalis ng bansang Pilipinas. Hanap kayo ng isla, no? Kaya yung isla na kayo-kayo lang. Walang makikialam sa inyo, no? Huwag kayong sumali sa mga international body, talo ng UN, kung ano-ano. Kasi gusto nyo kayo lang eh. Makasarili kayo eh. Di ba? Tama, mali mga kababayan. O kayo, anong masasabi ninyo? No? Diyan sa mga secessionist na yan. At diyan sa sinabi ng mga politiko, nandiyan si Carpio, former Associate Justice, yung mga sa BARM, kay Galvez, at doon po sa mga taga Mindanao nagsasabing hindi sila papayag. Walang traction, no? O ano na, Digong? Iniwan ka. Kasi alam nila, hindi ka na presidente. No? Akala mo may clout ka pa. Ang clout mo na lang is what? 1%. Ayaw mo pa kasing tumigil. No? Dahil lang sa pagprotekta mo sa anak mo na mga adult na mga mature na, may mga sarili ng desisyon, may mga pamilya na, pero ikaw, todo, pagpoprotekta. There is a time to let them go. Let them be independent. Fight their own battle. Bobo. Sabi nila, matalino ka. Matalino ka nga. Matalinong bobo. Di ba? Sabi nila, smart ka. Oh, smart ka, pero tanga ka. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.